Good evening, my dear brothers and sisters, Good evening, Father. and greetings and blessings as well for all those who are with us through our live streaming sa Facebook page ng Chapel of the Eucharistic Lord. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. Yung natapos mo yung isang task na ibinigay sa iyo ng boss mo, ng mga magulang mo, tapos sasabihin sa iyo, ang galing mo naman. Anong madalas na sinasagot ngayon? Maliit na bagay. No? O kaya yung nag-perform ka lang naman, kumanta, no, ng favorite song mo sa videoke, tapos sasabihin ng mga nakapakinig, ang galing mo naman. Tapos ano sinasagot natin? Maliit na bagay. No? O kaya nakatulong ka sa kapwa mo na meron kang naiabot, tapos sasabihin sa ng mga kaibigan mo, wow, ang bait mo naman. Anong minsan sinasagot natin? Ano ka ba? Maliit na bagay. Huh? Small things, kung i-translate ng iba. Yang maliliit na bagay na yan, ano nga bang nagagawa sa atin? Sa ating ebanghelyo, maririnig po natin yung poor widow, isang dukhang babaeng balo, ay nag-alay ng 2 kusing. 2 kusing. Maliit man pero sumisimbolo sa lahat ng mayroon siya. Maliit na bagay kung tutuusin. Small things. Pero malaking bagay para sa mata ni Jesus. Ang mga balo noon, the widows in the time of Jesus, are in the fringes of the society. Hindi sila kinikilala. Wala silang lugar sa lipunan. Because people think that when you are widowed, sinumpa ka ng Diyos. Parusa ng Diyos sa iyo. Kaya wala ka ng asawa. Wala nang magtatrabaho para sa iyo. No? Wala nang mag-aaruga para sa iyo. Pero itong pag-aalay na ito na ginawa ng balong babae ay hindi nakalampas sa paningin ng ating Panginoong Hesus. All the more, Jesus used this widow as an example for all of us. The truth is that when we do something, small things, small acts of charity, pakiramdam natin tayo ay nagiging daluyan ng grasya ng Diyos para sa iba. Kahit sa mga maliliit na pamamaraan lang, alam natin yung pakiramdam, maliit na bagay. Yung makapagbigay ka ng ngiti, yung makapagpagaan ka ng kalooban ng kapwa mong nabibigatan ng loob, yung tipong makakatulong ka na makabuo ng isang pangarap, maliit na bagay. No? At tatanungin mo yung sarili mo, ano ba yung kakaibang nagawa ko? Is there something different that I have done? Tapos marirealize mo na lang sa sarili mo, wala ka namang kagilagilalas na ginawa. There's nothing spectacular or out of the ordinary that you have done. Nakinig ka lang naman sa kaibigan mo. Nagbigay ka lang naman ng oras mo. Dumalaw ka lang naman sa may sakit. Hinati mo yung baon mo at binigyan mo yung kasama mo. Nagbigay ka lang naman ng tubig para mainom. Pinagdasal mo lang naman yung kapwa mong nahihirapan. My dear brothers and sisters, simple, sa Tagalog, payak, hindi kagulat-gulat. Pero may dating, may kurot. Bakit? Kasi ito'y nagmamarka. It leaves an indelible imprint, most especially to those whom we do these small things. Nag-iiwan siya ng malaking epekto sa taong ginawa natin ng mabuti. Maliit man ito, pero malaking bagay sa kapwa natin. Kasi hindi naman talaga kailangan ng malalaking bagay o pangmalakihan yung pagkilos na dapat nating gawin o yung pansinin. No? Yung mga kabutihang gagawin natin. Magugulat na nga lang tayo minsan, hindi ba? Ito pa yung maaalala ng mga tao para sa mula sa atin. Nag-iwan kasi ito ng marka. Marka ng kabutihan, marka ng presensya ng Diyos para sa kanila. At hindi ito malilimutan. At nakakataba ito ng puso. My dear brothers and sisters, we start with the small things. Maliit na bagay. Mukha man itong maliit na bagay sa mata ng tao, pero alam natin na maliliit na hakbang ng paggawa ng mabuti,
yung maliliit na hakbang ng pag-iwas sa kasamaan ay malaking bagay sa mata ng Diyos. Simulan natin ang ating isang buong linggo sa pagpili na maging daluyan ng grasya ng Diyos sa paggawa ng maliliit na bagay. Maliit na bagay para sa atin, pero malaking bagay para sa Diyos. Yung maging mabuti ka sa lahat kahit na may mga sumisira sa iyo. Yung gamitin ka ng Diyos para maging daluyan ng grasya sa iba. Hindi na bale kung ikaw ay may mga pinagdaraanan din sa buhay. Wala namang exempted. Kaya pa din tayong gawin ng Diyos na mga daluyan, mga channels ng grasya ng Diyos. Be a blessing. Be a miracle for others. Ika nga, kahit na maliit na bagay.